Yun, amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Konti na lang pala, tanghali na. Yun, amen. Praise God. Ako din ay magpapasalamat muna sa ating Panginoong Jesus na sa aking pagkatao ay may bunga. May bunga ng Holy Spirit. Salamat sa Panginoon. Sa problema namin sa bahay, yung bill ng kuryente, yung kahati namin hindi pa nagbibigay. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kung dati yung pagkatao, malabang napag-awin na ako. Napag-awin na ako. Kasi dati kong pagkatao, kwento ko lang. Ayaw ko rin yung nalalamangan din ako. Kasi batang reyes din ako eh. Kaya siguro ganun mga pagkatao ng mga batang reyes. Kaya ayaw na nalalamangan, nagugulangan. Basta yung mga bad thoughts, mga ganun. Kaya masamang ugali sa isang tao. Kasi ngayon, kinusap naman namin sila. Kahit nung nakaraang Sabado, wala pa raw. Pero totoo yung sinasabi nila na wala pa. Amen, praise God. Kaya kabagan sila ng ating Panginoon upang naibigay yung pinansyal na aming mga pangailangan at pangailangan din namin. Kaya salamat sa Panginoon kasi nagbunga talaga ako ng banal na Espiritu eh. Yung kainahunan, pagpipigil, pag-ibig. Kasi yung sa tama lang tao ang pitingin, malamang baka nagkalang bulan sa lugar na ito. Lalo na sa pamilya ng asawa. Kaya yun, kaya yung Panginoon sa ating mga buhay at sa aming buhay. Salamat sa Panginoon. Ay nahihiyami po lahat na tumayo at aming pong babasahin ang 1 Timothy 5:8. Pakibasa po sa Tagalog ang 1 Timothy 5:8. Yeah. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Amen. Amen. Tayo po ay panandali ang yumuko at tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, makapangyarihan Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan, na iyong binibigay, Panginoon, at sa taina mong pag-ibig sa aming Panginoon. Aming Panginoon ay narito sa pangalan mo, Panginoon, sumasamba sa iyo, at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na sa aming mga sambahayan, Panginoon. Hindi mo binabagdi, Panginoon, ang iyong presensya sa amin, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay may mga pagkukulang sa salita mo na kung hindi minsan ay makapagbulay-bulay, minsan ay isa-dalawang araw lamang, Panginoon, at minsan isa-dalawang gabi lamang, Panginoon. Panawan, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon. Subalit salamat, Panginoon, sa bunga ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na minsan ay nakapagbigil at nagkakaroon kami ng pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon, dahil nakikita namin, Panginoon, ang spiritual na pamumuhay ng bawat isa, Panginoon, maging sila man at sa aming Panginoon at maging sa sambahyang ito, Panginoon, na aming iyong binigay sa aming Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, at ang salita na nabasa, Panginoon, ang aming kapatiran, Panginoon, at aming babasahin ay maging krema, tumimo sa aming mga puso at isip at kaluluwa, Panginoon. Ito ay buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, at huwag ito patigasin, Panginoon, upang ito ay may sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan sa inyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Basahin muna natin sa English.
bago tayo magbigay ng topic. 1 Timothy 5:8. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Amen. Praise God. Balik po tayo sa Tagalog. Ang sino bang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Isang paalala sa atin ng Panginoon na ang verse na ito ay unawain natin na maigi at huwag tayo mabahala sa kanyang salita. Mabigat ang ito ang verse na ito, mga kapatid. Kaya tayo ay maging wais sa ating mga pananampalataya. Kasi sabi rito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak. So, meron tayo ay isang Christian, tayo ay maraming mga kamag-anak, kapamilya, ay kabilang sa kanyang pamilya. Ay tumalikod sa pananampalataya at mas masama pa sa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang mabigat talaga. Kaya tayo, mag-ising po tayo mga kapatid. Kung minsan sa ating buhay, baka hindi natin ito nagagawa. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ang pamagat ng ating topic ay whoever does not love his family is worse than an unbeliever. Sa Tagalog, ang sino man di magmahal sa kanyang pamilya ay masawal pa sa unbeliever. Ang pamigat, no? Pero tayo, Christian tayo ay ginigising ng ating Panginoon Jesus. Pinapaalalahanan sa ating mga kamag-anak. Lalo na sa mag-asawa. Kasi minsan may issue sa mag-asawa eh. Kunyari, ayaw nung babae, walong lalaki yung manugang babae, walong lalaki. Minsan hindi yan magsusuporta sa kanya, di ba? O kaya may nagawang kasalanan yung biyanan o yung manugang. Hindi yan magsuporta kasi may nagawang pamali yan, may nagawang kasalanan. Pero huwag tayo magtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Kasi kapwa mo na rin yan eh. Kaya kung pamilya mo yun, o sino man, huwag ka magtanim ng sama ng loob. Amen. Ang unang puntos natin ay caring for our elderly is part of worship. Yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi lamang po pala ang pagkanta, pagpuri sa Panginoon ay ang part ng pag-worship, mga kapatid. Sa Tagalog, ang pag-aalaga sa ating mga matatanda ay bahagi ng pagsamba. Amen. Praise God. Greeting mo lang, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon, ha? Kung meron man dito sa atin na nakagawa ng ganito, nawa ay hindi ko po kayo pinapatamahan. Panginoon natin Jesus ay nagpapaalala lamang sa atin, kaya nais niya tayo maging banal, mga kapatid. Ano man lang yung ginagawa, isipin mo ang Diyos na pahabang iyong pinaglilingkuran. Amen. Praise God. Sige, verse. Isipin mo, bago ang magsalita sa sa nakatalunan mo o sa mag-anak ng asawa mo o sa sino man na
na tao na yun na yung iniinisa o nakagawa ng mali sa'yo, ay sipin mo ng Diyos. Kung kalooban ba niya na hindi ka magbigay sa Kanya, o kung kalooban ba niya ang ginagawa mo, o kung kalooban ba ng Panginoon na tama ang iyong ginagawa, mga kapatid. Kaya sa lahat ng gagawin natin, unahin natin ang Diyos. Yan, manalangin. Napakalaki talaga ng nagagawa ng panalangin natin, mga kapatid. Bagamat noon mga tao, binibili na ng ating pastor na palakasin ang ating pananampalataya, ay ngayon, kanina ay muli niya ito pinaalala sa ating mga kapatid sa tulong ng banal na Espiritu. Diyos Espiritu Santo, mga kapatid. Yun. Kaya ang buhay natin, patuloy naman tayo manalangin, mga kapatid. Nakay po na tayo sa 1 Timothy 5:3. 1 Timothy chapter 5 verse 3. Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Amen. Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Mga balo, mga kapatid. Kaya tayo, sa ating buhay, may mga balo man tayong mag-anak, tulungan natin sila. Hindi yung babaliwalain natin sila. Kaya ngayon, sa nito at oras nito, nagpapaalala natin yung Panginoon. Basahin ko na sa English. Give proper recognition to those widows who are really in need. Yun, mga pangailangan nila, mga kapatid. Hindi ko alam ba't sa panahon mula noon hanggang ngayon, maraming balo, mga kapatid. Gaya ng aking magulang, balo na sa akin. Kaya siguro, pumasok ang talatang ito, o pang-aaral nito ay upang maalala ang aking magulang na balo. Points number 2. Anyone who does not provide for their family members is worse than an unbeliever. Yun, parang may kanina yung talata. Sa Tagalog, ang sino mang hindi maglalaan para sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Kaya yun, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Kasi kung tunay tayo nakilala sa ating Panginoon, hindi na natin iisipin ang ating mga bukas. Siguro, kaya siya nangagalit o nagugulumihan na nag-aalala sa kanyang bukas ay yun nga ay sa nagawa niya, sa nagawa ng kanyang kamag-anak, mga kapatid. Kasi tayo ay nasa nasa patawang panlupa, kaya tayo ay makakaisip ng hindi maganda sa ating kapwa, mga kapatid. Ngayon, basahin natin sa verse 4. Akit tayo sa verse 4. 1 Timothy chapter 5 verse 4. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat gumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. Amen. Yun, amen. Praise God. Nakakalugod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya patuloy lang natin silang kalingain. Kasi ito, salita ng Diyos talaga, matalas. Matalas para sa ating mga tao, mga kapatid. Masahin lang sa English. But if a widow has children and grandchildren, this should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family
and so repaying their parents and the parents for this is pleasing to God. Nakakalagot sa ating Panginoon, mga kapatid. Sino man ay may mga grandchildren, mga anak o po, dapat tumali nga sa mga buga. Amen, praise God. Pakibasa sa mga kawikaan. Chapter 13, verse 21 to 13. Mga Kawikaan, chapter 13, verse 21 to 22. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalak sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid, mauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Amen. Lord, amen. Ang hirap daw, ang inaharap ng masama ay kahirapan daw, mga kapatid, sa buhay. Ngunit sagana ang pagpapala sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid, nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Lord, amen. Kaya paalala namin dito, huwag tayo magpapakasama. Kasi pag naging masama lalo ang maghihirap sa buhay. Kaya ngunit sasagana ang pagpapala sa matuwid na naghihintay. Amen, praise God. Kaya patuloy lamang tayo maging matuwid sa ating Panginoon, sa kanyang pagdinig. Paibasa ulit sa mga kawikaan. Chapter 22, verse 6. Mga Kawikaan, chapter 22, verse 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Kumbaga, ibang mana. Ibang mana ang mabuting gawa na kanyang lalakaran hanggang sa paglaki. Hindi niya ito malimutan. Amen. Praise God. Kaya tayo, marami nang nagiging magulang dito. Isa na ako. Si Brother Daniel, Brother Dondon, Brother Abu. Basta na kayo, dami ng magulang. Kasi yung mga possible pa, ang mga next generation, yun. Kaya, salamat sa Panginoon, tayo ay pinapalalanan na ituro ang kabutihan ng ating Panginoon. Pati ang kanya salita, mga kapatid. Kung gusto rin kay Brother Abu, baby boy. Kaya, ituro natin sa ating next generation ang kanilang lalakaran na matuwid hanggang sa hindi na ito makalimutan, mga kapatid. Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Ikatlong puntos. God cares for the widows by blessing their children with opportunities. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga balo sa pamamagitan ng pagbabala sa kanilang mga anak ng mga pagkakataon doon. Ibig sabihin, ang Diyos ay yan. Gumagamit ng tao. Papadala ng tao. O hindi pa sa kanilang pamilya, o kaya sa kanilang pamilya, isa, dalawang, tatlong breadwinner. Yung dalawa, nakapagtapos ng pag-aaral, may magandang kita, may magandang trabaho. Ikaw, pangatlo ka sa breadwinner, ikaw na-unawa, magpadaya ka na lang. Kasi, sabi sa salita, ang Diyos ang nakita ng iyong ginagawa, Diyos na ang magpapala sa iyo, mga kapatid. Lalo na sa ating mga pamilya. Kasi gusto ngayon, sa ating mga buhay, yung unang breadwinner, hindi mo alam na yung kita niya, ginagamit niya sa kanyang layaw, sa pamamasyal,
Pag-house, pagkagabi, hindi mo nakikita kaya hindi mo siya masisi na pagsabihin siya. Yung pangalawa naman, yung negosyo o magandang kabuhayan, kung ayaw magbigay, wala kang magagawa kasi hindi naman siya believer. Hindi naman siya Christian. Isa sila kang believer. Kaya kung ikaw Christian, paano sa breadwinner, ikaw ang nakaunawa, ikaw wala kang intindi. Ikaw ang maging habol sa lahat. Yun, hayaan mo ang Diyos ang magpala sa iyo. Yun, yung Christian. Palibasa sa mga taga-Galatia, 6:10-11. Mga taga-Galatia, chapter 6, verse 10-11. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Amen. Amen, praise God. Yun. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa mga pananampalataya. Ito ay pamumuhay spiritual. Kung hindi man mananampalataya yung mag-anak, gumawa ka pa rin ng mabuti. Akayin mo siya sa landas na matuwid patungo sa Panginoon. At kung ayaw, wala ka nang magagawa doon mga kapatid. Basta tayo, ginawa natin ang nararapat na utos ng ating Panginoon. Gaya kay Jonas. Sino ba yun? Pumunta sa Ninive. Yun, si Jonas nga, tama. Amen, praise God. Na tayo ay patuloy na magpakabuti sa ating Panginoon. Sa kanyang paningin. Points number 4. Make the one you love a disciple. Gawin mong disipulo ang mahal mo. Kaya mga sinabi natin, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Paalalahanan na malapit ang dumating ating Panginoong Jesus. Sino naman ay nagpapakasaya sa layaw sa mundo, paalalahanan pa rin natin. Panalangin. Napakaraming patotoo sa pananalangin sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Marami dito sa ating mga kapatid. Sa ating mga kapatiran. Patuloy na kumikilos sa ating Panginoon. Paibasa sa chapter 9 ng Mateo, verse 37. Mateo chapter 9, verse 37. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang nag-aani. Amen, praise God. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya nasabi ito. Sinulat ni Mateo. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Tayo yung mga tinawag, tayo yung mga mag-aani. At kakaunti ay napakarami ang aanihin natin. Sabalit gaya nga sa may barbero, matalas to. Yung barbero, sabi ng barbero, ng bata, Kuya, bakit yung mahabang buhok ayaw magpagupit? Hindi ko sila masasabihan O pipilit na magpagupit sila. Parang Diyos. Hindi natin sila sa yung mga pag-isip nila, hindi natin kaya makahawakan. Kaya kung sila lang magpapagupit sa akin, siya lang nagugupitan ko. Yun. Kaya sa patalastas, nasingin patuloy. Yun, amen, praise God. Kaya tayo, patuloy lamang tayo na magkalat ng balita, buting balita. Kasi kaunti lang tayo Bilang lang tayo mga kapatid. Yung mga tao sa labas, milyon.
Hindi natin ma-evangelize lahat yun. Lalo, ngayon, gumawa pa ng kaaway, gumawa pa yung kaaway ng kasiraan sa printer natin. Sinira pa yung printer. Hindi na makagawa ng trucks. Kaya yun. Kaya tayo, gamitin natin ng social media. Mag-post, malapit na pumating ng Panginoon, mapupunta sila sa impyerno. Amen, praise God. Point number 5. Do not look at the nakedness of your neighbor. Huwag kang tumingin sa kahubaran ng iyong kapwa. Ibig sabihin, yung kamalian ng kapwa mo, huwag mong titignan. Huwag ko tignan mo yung kanyang magagawa pa sa iyo. Kasi para mo na siyang husgahan. Na kung tumingin ka sa kanyang kamalian, siya ganyan na yan. Hindi na yan magbabago. Kahit siguro, kunin na yan ni Lord, baka hindi na magbago yan. Huwag mga kapatid, huwag natin gagawin nyo kasi Diyos lamang ang may karapatan mahusga at magbuhog sa kanyang mga anak. Unbeliever man o mananampalataya. Gaya nung kay Noe. Yun, nakita ni Shem mo ba masal? Yun, nakita ni Shem, yung kahubaran ng kanyang magulang. Ginawa niya, pinagtawanan niya. Sa ating buhay, ganoon din mga kapatid. Kung kapwa natin, ay tabi mo ng kanyang kahubaran, huwag mo siyang pagtatawanan. Bagkus, palalahanan mo siya. Dahil sa Kristo, ating Panginoon na sinusundan, lagi nagpapaalala yan. Wala noon hanggang ngayon mga kapatid. Amen, praise God. Hallelujah. Para sa ating application, yan. Parents, be wise in your financial decision. Tayo mga magulang daw ay maging wise sa ating mga financial na decision. Yun. Kung yung kanina may breadwinner na nasabi na puro layaw, puro sarili niya nasusunod, hilig ng laman, nasa ng laman, kita ng laman, yun. Huwag natin pularan yung mga kapatid. Maging wais sa financial. Kasi yung buhay ngayon talaga, napakahirap na. Tumataas lalo ng tumataas sa mga bilihin. Yun, bigas. Sabi, yung isang gobyerno, di ba? Mababa ng 20 pesos yung bigas. Kaya naman natin tumataas, di ba? Tumataas. Kaya yun. Tayo, pinapaalalahanan natin Panginoon na maging wais sa paggamit ng ating mga financial. Huwag yung puro SM. Lapit ka na SM. SM. Yun. Paalala natin Panginoon. Application number 2. Children provide for your needy parents. Yun. Ating mga anak daw ay provide ang pangailangan ng mga magulang. Siguro sa tamang panahon, pagka sila ay may mga trabaho na. Kasi yung gaya yung sa mga balo. Huwag tayo mag-alala. Kung wala mong panggatas ng anak mo, yung bibigay niya. Hindi mo na yung anak, ang Panginoon. Manalangin ka lapang mga kapatid. Point number 3. Everyone, including the church, put your religion into practice. Batayan. Hindi na Tagalog. Number 3 mula sa Tagalog. Yun, amen, praise God. Bawang isa daw ay sa church na kailangan daw itong religion natin ay i-practice ang pagiging church. Tama ba? Everyone, including the church, put your religion into practice.
Tama. Into. Ayan. May Tagalog ba dyan? Brother Joshua? Ano po tama? May verse dyan. Tama na. Tagalog na. Tama. Yun. Tama. Tagalog daw. Tama daw po ng Tagalog po. Praise God. Hallelujah. Natutunan ako sa Google. Yun. Amen. Yun. Tayo lahat daw ay magiging halimbawa o i-practice natin ang ating pagiging church sa ating mga religion o sa ating mga kapwa, mga kapatid. Kasi ano ulit ang church, mga kapatid? Yun, amen, praise God, hallelujah. Mamuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Kung ikaw may kamay, iabog mo yung mga tracks. Yun, kung ikaw may paa, yun, gamitin mo na pag-evangelize. Hanapin mo, pumunta ka doon, hanapin mo yung mga dapat i-evangelize. Yun, amen, praise God, hallelujah. Dumako na tayo sa ating conclusion. Ang conclusion na aking naisip ay yung kanina ay Pastor Ronnie. Pero hindi ko ngayon sinulat to ha, kagabi ko ito sinulat. Mga taga-Galatia 5:22-23. Mga taga-Galatia chapter 5 verse 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Amen, praise God. Pero, napakaganda ng verse na ito eh. Ito yung bunga sa atin ng ating banal na Espiritu. Subalit ang bunga, ulitin ko na. Subalit ang bunga ng Espiritu. Ano nga ulit ang Espiritu? Diyos, yun, amen, praise God. Gawin mo sunod na. Yun. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalaan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang laban, ay walang batas laban sa mga ito. Amen, praise God. Matotoo ulit sa aking buhay. Hindi ko pa perfect ito, pero meron na akong pag-ibig sa aking kapwa. Kaya tayo, nawa ay maging perfect din natin ito kasi ito yung bunga sa atin ng banal na Espiritu. Holy Spirit, mga kapatid. Diyos Espiritu Santo. Bunga. Kasi tayo sa mga pamilya natin, tayo yung sentro ng pamilya natin bilang mananampalataya. Napapaligiran tayo ng unbeliever. Maging balo man o hindi. Kahit mga kamag-anak lang. Kaya hindi sa sarili mong pamilya. Tayo yung sentro. Pag may nakaaway ka ng sa pamilya mo, sabihin sa'yo, ikaw pa, church ka pa, praise God ka pa. Tingnan mo gali mo, hindi mo naman binabago. Wala rin, diba? Nonsense ka. Kaya yun, tayo ang sentro ng ating pamilya, kaya dapat magkaroon tayo nito, mga kapatid. Bunga ng banal na Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo. Yun, hanggang dito lang po ating topic. Kaya naiya ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay mananalangin. Yun, maraming salamat po ang Diyos. Mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kumikilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. At ito ay kami ay iyong pinapaalalahanan, Panginoon, sa bawat takbo ng aming mga buhay, Panginoon. Na kami ay iyong dinadalisay, Panginoon, pinapabanal sa aming mga buhay at sa aming mga kapwa na dapat namin ipakita sa kanila, Panginoon, ang bunga ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, bunga ng iyong Espiritu Santo. Diyos
Diyos Espiritu Santo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At muli mo itong ipinaalala sa amin, Panginoon. At nawa ito'y aming may practice, may sa buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Sa harap ng mga unbeliever, Panginoon. At nawa huwag kami maging masahol pa sa unbeliever, Panginoon. Kami man ay nagugulang, nagkaamali sa aming kapwa, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito at sa iyong mga talata na ipinapakita na pag-alala sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Hallelujah, Jesus.